Hi, Earth Angels! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This is your love message para sa kahit na anong zodiac sign. Anyone can resonate. General love reading po ito, guys. So, maaring mag-resonate, maaari ding hindi. Ayan. Pero pag nag-resonate, i-message nyo, i-comment nyo para alam ko. Mamaya, after ng video. Comment present para alam ko nanonood kayo. So, ngayon, nare-ready ko muna yung unang mensahe para sa'yo. Ano bang energies ang connected sa inyo ngayon ng taong mahal mo? Tingnan natin, guys. So, meron na ako announcement sa inyo. Lahat po ng mga inquiries tungkol sa personal reading or private reading, pati na rin po sa mga crystals, diretso na po kayo sa Viber or sa WhatsApp. Wag na muna po sa Facebook ko kasi ang daming nanghahack ng account ko. Ang daming kinokopya yung content ko tapos nagkukunya rin na ako sila. So, iwas muna na lang tayo sa hacker habang kinoconsult ko na po sa IT specialist ko itong issue na to ngayon as of this moment. Yes, may meeting po kami today about that. So, again, lahat po ng inquiries nyo, pati private reading, pati yung sa crystals, diretso na po kayo sa WhatsApp at sa Viber. Nasa description box po yung number ko. Okay. Tingnan natin, guys, ang unang mensahe para sa'yo. Unrequited love. My gosh. Feeling mo ngayon mag-isa ka, para kang iniwan sa ere. Tingnan natin, ha. Keep an open mind. Tinatry mo namang intindihin yung taong yan kung bakit ganyan siya sa'yo. Pero, very soon. Ngayon, hindi ka na rin makapag-desisyon. Kaya sinasabing very soon. Kasi, hindi ka makapili kung magsistay ka ba or i-let go mo pa. Kasi mukhang lagi kang andyan para sa kanya, pero hindi niya binabalik sa'yo kung ano yung deserve mo. And, mukhang malalim yung connection nyo, baka soulmate mo yan, kaya hindi siya mawala sa isip mo, no? And, tinatry mo na lang mag-adjust, kahit sa totoo lang, mahirap sa part mo. Talk to your angels instead of worrying, ask for guidance. So, magdasal kayo, guys, kasi kapag pinipray nyo yung sitwasyon nyo, sakalang din kayo matutulungan ng angels nyo. Yung angels natin, andyan lang yan palagi. Pero, pag wala kang ginagawa, wala ding mangyayari. Kaya kausapin mo sila, talk to your angels. Huwag mag-alala. Humingi ka ng divine guidance. Siyempre, magdasal ka rin sa Diyos. 'Di ba? Mag-pray ka ng Our Father, mag-pray ka ng Hail Mary. Tapos, kausapin mo yung angels mo, nabigyan ka ng guidance, ano bang dapat mong gawin sa sitwasyon mo ngayon. Dapat, with intention yung prayer mo and yung buong puso talaga. Okay? Kasi mabilis naman makinig sa'yo ang angels mo. Mabilis silang tumulong sa'yo. Kailangan mo lang talaga kausapin sila para magawa nila yon, para matulungan ka nila. Study, reading, researching. Okay, mukhang ngayon marami kang pinag-aaralan kasi gusto mong lumakas ka lalo, gusto mo marami kang alam or natututunan. Possible na sa career mo, tutok na tutok ka talaga. Nagiging wise ka at very pure din ang intention mo. Okay. Next card. Soulmate. Oh my gosh. Kaya pala malalim nga. How teachable are you? So, malalim tong connection na to and isip ka ng isip ngayon. Yung iba sa inyo nag-aaral tungkol sa relationship. Paano ba mag-workout ang isang relationship? Nakita ko dito, pinipilit mo talaga na maging maayos kayo ng taong yan. Ihanda mo lang yung sarili mo. Yan lang ang masasabi ko dito. Kasi, may mga bagay na hindi mo maintindihan tungkol sa kanya. Parang lumalayo siya sa'yo eh. So, tingnan natin, guys. Ano ba kasing nangyayari dito? Tingnan natin from the tarot. Okay. Anong energies? Anong energies dito sa love story na ito?
Okay, first card is Four of Cups. Ngayon parang natuto ka dahil sa mga nangyayari sa'yo and hindi ka masaya. Parang alam mo kasi na, yun na nga, alam mo kasi na deserve mo ng more pa sa binibigay lang niya sa'yo. And gusto mo nang magsimula ulit, Ace of Pentacles. Parang iniisip ko dito, papatawarin ko na nga lang siya. Kahit ganyan yung mga pinagagawa sa akin. Pero ikaw mismo nalilito ka, andito yung moon. So, siguro guys, hindi kayo makausad. Kasi ina-analyze nyo saan ba ako nagkamali? Ano bang mga nangyari dito? Tinitingnan mo yung past, present, future. Hindi ka talaga masaya. Pero ikaw din yung kailangan mag-effort. So, mahirap sa part mo. Three of Cups and the Queen of Cups. Sa totoo lang, masayahin ka naman Kaya mo siyang tanggapin kahit ito na nga, hindi ka masaya, di ba? Pero, ikaw kasi yung parang gusto mo pa rin kumonek sa kanya para lang maging masaya ka. Parang ganon. Na ipipilit mo para maging okay na lang ulit ang lahat. Pero, ang tanong yan ba talagang gusto mo? Kasi mukhang ang gusto mo is siya yung lumapit sa'yo, hindi yung ikaw pa yung lalapit sa kanya. Pero sa totoo lang, alam mo din naman kasi na gusto kanya at mahal kanya. Kaya parang iniisip mo na lang, dead man na nga lang, papatawarin ko na nga lang siya. Mahal din naman ako ng taong yan. Okay. Princess of Wands, the Death card. Nakita ko dito na papagod ka, sobra, nawawalan ka na ng pag-asa na maging okay kayo. And masyado siyang kita mo yung bundok, yung dalawang bundok sa likod. Ikaw yan, siya yan. So, ito ka, stable ka, pwede ka naman yung lapitan anytime, pero hindi nangyayari yun. Kasi siya, masyado din siyang serious. Masyado din siyang, alam mo yung hindi na siya nag-enjoy sa buhay niya. Kasi iniisip niya na yung pagmamahal dapat ang lumapit sa kanya. Alam mo din naman na mali, siya yung dapat lumapit sa'yo. Kaya actually nakakalito tong mga energies dito kasi ikaw very stable ka, siya ganun din, very stable din. Pero ikaw yung mas nakakaramdam na parang konti na lang, bibigay ka na, susuko ka na. Siya naman parang wala lang, dead ma lang talaga, as in total dead ma lang. Nine of Wands, Four of Pentacles. Okay, parang gusto mo nang i-block, gusto mo nang kumprontahin. And Four of Pentacles, nag-iingat ka nga lang. Pero nasense ko dito yung pride mo, yung inis mo. Kasi nagbuhos ka ng effort mo dyan, nagbuhos ka ng panahon mo dyan, pati pera, meron din. And hindi pa rin favorable sa'yo unfair pa rin. Strength, kinakalma mo na lang yung sarili mo. Iniisip mo na lang, ganun talaga. Parang ganun na lang yung ginagawa mo. Nahayaan mo na lang. Six of Wands. Oh, wow. Two of Swords. Four of Swords. Nakikita mo yung opportunity na magkakasundo or magkakaayos kayo. Pero, ayaw mo din. Kasi nagdadalang isip ka din sa kanya. Andun din yung fear mo na baka mamaya pag nilapitan ko siya, pag nag-apologize ako sa kanya, baka hindi rin magiging favorable sa akin or hindi din mag-workout. Kaya iniisip mo, bahala na siya. Pero, yes, gusto mo talaga yan. Magkaayos kayo at ma-overcome mo yung conflict ninyo. Sa bottom of the deck, the Star. Wow! Alam mo, mukhang mag-grant naman yung wish mo kasi nakuha mo yung the Star dito. So, ibig sabihin, maganda yung energy mo ngayon. Connected ka spiritually syempre kay God. Alam mo na makukuha mo kung ano yung gusto mo at naniniwala ka. Meron kang faith. 'Di ba? Next, Wheel of Fortune. Oh my gosh. Ang lakas in fact ng faith mo. And sinasabi sa'yo ng faith mo na pwede pang ilaban yan. Bigyan mo ng another chance. Second chance. Okay, tingnan natin yung susunod. Hermit. So, pinag-aaralan mo muna ng mabuti. Si Hermit kasi, nakatalikod ba, di ba kita nyo? Ibig sabihin,
pinag-aaralan mo ng mabuti kasi gusto mong baguhin at ayusin. And I can sense na nakikita mo yung possibility na magkaroon ng malaking pagbabago, pero parang ayaw mo munang gumalaw or nagtatago ka muna. Kasi inisip mo committed naman kayo eh. Four of Wands. Oh my gosh. Oh, okay. So, nakita ko dito committed naman kayo. Pero alam nyo guys, ang ganda ng bagong simula at pagbabago na pwedeng mangyari sa connection na yan. Yung nga lang yung nakakapagtaka kasi malaki yung plano nyo, pero nafe-feel ko dito very humble ka. Kasi si Hermit nagsa-struggle yan eh. Alam mo kung bakit? Kasi long term yung goal mo. So, ibig sabihin, you're trying to be patient along the way. And may na-feel ako dito na gusto nyo mag-settle down. Okay? Kanina lumabas yung Four of Wands, tsaka yung Seeking of Swords. So, gusto nyo magkaroon ng legality sa relationship nyo, or baka magpakasal, or some sort of commitment. Okay, tingnan natin. Oh! Ito na nga, lumabas ulit. Gusto nyo magkaroon ng stability, balance, celebration. Gusto nyo maging legal. Oh my gosh, kasi malalim tong pagmamahalan. Soulmate mo yan. Possible din na twin flame mo yan. Ang nakita ko dito, ayan lovers. Parang kayo, kayo talaga, attracted kayo sa isa't isa. Minamagnet niyo yung isa't isa, guys. Kaya ang laki ng pangarap mo dito eh. Kasi alam mo na nag-i-exist itong energies na to, na kung saan parang natural na nagmamahalan kayo ng taong yan. Very pure na love. Grabe. Ten of Pentacles, may nakita kong bahay. Ayan, baka meron na kayong bahay. Or, komportable lang talaga kayo sa isa't isa. Okay, next card, Seven of Pentacles, Two of Pentacles, and the Knight of Pentacles. So, mukhang connected to sa career mo na sobrang busy ka, nagsasabay-sabay. And, very practical, syempre. Nag-grow na yung career mo, pero andun yung feeling na ang daming responsibilidad na kailangan gawin. Kaya feeling mo, ang boring-boring ng buhay ko. Parang ganun yung feeling mo ngayon. As in right now. And also, magandang symbol itong number 8 na manifestation or infinity symbol. Kasi you are creating. Alam mo, sa totoo lang, naiinip ka. Kasi nga, naboboard ka. Pero, ang sagot naman ni universe sa'yo, makukuha mo yung minamanifest mo. So, tandaan nyo guys, na lahat ng effort nyo, hindi yan nasasayang. Sumasagot si universe. And I feel like gusto lang sabihin sa'yo na ipagpatuloy mo kung anong ginagawa mo. Kasi magbubunga talaga yan. Kita mo yung puno, kita mo yung orange na yan. Yan na yung bunga. Pero feeling mo kailangan mo pa rin mag-effort pa, more effort pa. Which is, natural lang yun. Kasi lahat naman ata tayo kailangan magtrabaho. Ayan, kaya natural lang yan. Siguro parang feeling mo lang ang boring-boring, ang monotonous ng life ko. Ganon. So, again, this is all about patience. And nakakapagtaka din na love reading pero may energies tungkol sa career. 'Di ba? Pero, syempre, lalabas din yung energies na yan, guys. Kasi, parte ng buhay yan eh, yung career. And, alam mo, blessing yung nakikita ko dito. Kaya din nagsabay-sabay yung mga responsibilidad na yan. Kasi mukhang parte ng maintenance mo yan. Possible din na marami kang ginagawa ngayon na for maintenance ng siguro ng trabaho mo, ng career, ng business, ng legacy, kung ano man yan. And yung iba sa inyo guys, meron kayong inaalagaan na magbibigay ng long-term success sa inyo. So, tuloy mo lang yan. Ayan, nakakatuwa. Kasi, ito yung unang card, Money din kasi to guys, Ten of Pentacles. So, I can feel the success financially. And, alam niyo na guys, kapag successful kayo sa finances nyo, yung love life nyo, na din, on the process na rin sa pagiging successful. Ganun kasi yun eh. So, kaya nga tayo merong channel na ganito, 'di ba? Kasi yun yung goal natin talaga.
Ayan, hindi lang naman ito laro-laro lang, but also it's part of your journey sa life mo. Parte din ng healing mo para magkaroon ka ng success. Kapag nag-heal ka, mas magiging successful ka, 'di ba? Ten of Cups, oh my gosh, I love it. Ito na nga yung pinapangarap mong happiness. And parang abot kamay na. Ayan yung nafe-feel ko dito. Naabot mo na. Na-enjoy mo na. Pero andun yung feeling mo na meron kang pang long term pa na hinahangad. Kaya ngayon kahit andyan naman yung happiness na yan, hindi pa rin mawala yung feeling na kailangan mo pang magsikap. King of Swords and the Five of Wands. So, may nakita ka dito, maraming tao, pwedeng conflict, ang gulo, magulo, no? Parang nagsastruggle kayo, guys, and pinag-aaralan nyo yung sitwasyon, ano ba itong mga nangyayari. Possible din na meron kang, or marami kang makakasalamuha, kaya lumabas itong mga cards na yan. So, possible din na connected sa taong yan, nakadeal mo, na parang tinatry nyo, pero hindi maiwasan na, alam mo yon, syempre, kanya-kanya kayo ng kagustuhan, di ba? Ikaw gusto mo to, siya gusto niya yan. So, andun yung pressure. Ayun pala yung inisip kong word. Andun yung napipressure ka kung paano ba to, ano ba dapat, may ganyan. So, patience ang kasagutan, temperance. Ayan, yung temperance card na yan. Kailangan mong balansehin, and one step at a time. And also, ipag-pray na din. Okay. So, oh my gosh. Knight of Cups and the Hanged Woman. So, this is a romantic person na connected sa'yo na gustong bumalik. Pinag-aaralan niya kung paano kaya ako babalik. Ayan, kaya the Hanged Woman kasi tinitingnan niya sa ibang anggulo. So, yun na nga, possible na nagka-problem kayo, 'di ba? Pero ngayon, iniisip niya, uy, kamusta na kaya yung ko? Kumusta na si ganito, ganyan? Ayan. Seven of Wands, may nasense ako dito na nagsaset ng boundaries. So, kaya problematic. So, Ten of Wands, gustong in control. Okay, medyo ma-pride pala tong si romantic na to, Parang gusto niya, parang sabi niya, girl, gusto kita, crush kita, pero ako dapat ang masusunod dito. Ayan, ganun yung ugali na nakikita ko. 13:13 on the clock. Oh my gosh. Ayan. Okay, ma-pride ka pala eh. Nakakaloka. Oh my gosh, the Chariot and the Seven of Swords. Bakit ganito, Char? So, itong cards na to naman, palaban yung person mo, pero alam mo yung, andun talaga yung feeling na ayaw sabihin sa'yo lahat ng mga plans or yung mga pinagagagawa niya. Puro number 7 to. Ayan, 7 and 7. So, possible din naman na ikaw yan. Ngayon, marami kang inaayos, pero pinipili mong mag-isa ka na lang. Hindi mo na kailangan i-announce sa buong mundo kung ano yung mga inaayos mo. Which is, tama yan, part din yan ng humility, guys, na hindi mo na kailangan, alam mo yun, hindi mo na kailangan ipagsabi yung mga pinaplano mo. Sa'yo na yun. Nine of Pentacles and the Two of Wands. Wow, so ito na nga yung financial success na nagbo-bloom ka ngayon. And Two of Wands, nag-aaral. Maraming nag-aaral ngayon. I-share nyo kung anong pinag-aaralan nyo. Meron ding nagsustok, meron ding naghahanap ng partner, and meron ako nakita din dito na single at naghahanap ng magiging asawa niya or magiging partner niya. Nakita ko dito, nahihirapan maghanap ng partner tong taong to. Kasi ang daming steps na kailangan daanan. Kita mo yung hagdan na yan. So, pag may na-meet kang isang tao, kailangan kilalanin mo siya, alamin mo yung ugali niya, yung background niya, lahat. So, ayan, sa mga single dyan, kasi lumabas tong energy na to eh. Okay, para naman sa mga single, ayun, kilalanin mo na mabuti. Pero, ito, advice ko lang din sa inyo, guys, kung hindi nyo naman ganun talaga kagustong isa't isa, guys, or kung merong, alam mo yun, merong red flags, huwag nyo na ipilit. Okay, yun lang, advice ko lang. Huwag niyo ipilit kung
kung hindi naman pala siya. Tapos, maghanap kayo ulit. Ganun lang yun. Knight of Swords and the Sun. Okay, merong magbabalik. Bagong simula. Okay, so tingnan natin guys, anong energy ni romantic boy na gustong bumalik. Okay. Oh my gosh. The Devil. High Priestess. Bakit ganun? May ano siya may inis siya na tinatago. Parang sinasabi niya dito, ako dapat ang nasusunod dito. Hindi ka mawala sa isip niya. Parang gusto kanya talagang kontrolin. Ma-pride talaga tong person na to, no? And sobra yung attraction niya sa'yo. Sa totoo lang, gusto kanyang i-intimidate kasi ayaw kanyang mawala sa kanya eh. Parang sinasabi niya dito, ako ang tama dito. Mukhang na-sense ko dito, malakas ang masculine energy nitong person na to. Parang gusto niya na siya yung dominante. Pero hindi ka naman mawala sa isip niya. So, ganun siya ka-attracted sa'yo. May na-feel din ako guys na parang obsessed na sa'yo yung taong yan. Ayaw lang niyang sabihin. Pero ikaw mismo, nafe-feel mo din yun. Na parang obsessed sa'yo yung taong yan. Nagsustalk siya sa'yo. At hindi ka maalis sa isip niya. Okay. And mukhang kung ano yung nakikita niya sa'yo. Ayun, pinag-iisipan niya. Princess of Cups. Okay, merong excitement. Parang excited siya makita ka. Excited siya magkaroon ng balance and harmony. Oh my gosh. So guys, alam mo itong taong to, secretly obsessed siya sa'yo. And siya mismo babalik yan sa'yo. Andito yung Six of Pentacles. So, kung meron man siyang pride, tsaka merong boundaries na nakaset, hindi niya maiwasan na andyan pa rin siya eh. Kasi, mukhang very deep yung connection nyo. Sabi ko nga kanina, merong twin flame or soulmate connection dito eh. So, Six of Pentacles, para siyang minamagnet papunta sa'yo eh. Yan yung nafe-feel ko. Kasi, kailangan ng balance. Ayan. Parang feeling niya, hindi kompleto pag wala ka. Very positive yung energy na to, yung Six of Pentacles. Kasi parang tinatawag siya eh na hindi siya mapakali hanggat hindi kayo maging okay or hindi kayo magkasama. Okay. So, Queen of Swords, Nine of Swords. Oh, ito na nga, kakasabi ko lang. Hindi mapakali. Alam mo, nakita ko dito sa taong to, malamig siya, pero hindi ka naman maalis sa isip niya. Parang may nagawa ka atang kasalanan sa kanya, kaya siya nagkakaganyan. Siguro naapakan mo yung ego ng taong to. And ayaw niya yung... Basta like I said, meron siyang boundaries eh. Ayaw niya yung naaapakan siya. Uy, pero tanggap ka niya, Two of Cups. So, alam mo guys, ang nakita ko dito, kulang lang yan sa pag-uusap. So, ang next na cards is Three of Swords and the Queen of Pentacles. Oh my gosh. Alam mo kung bakit kanya iniisip ng sobra. Kasi kailangan kanya. Yan yung nakita ko dito. Parang namamablema siya pag hindi kayo okay. And in fairness, ikaw ganun din naman sa kanya. Queen of Pentacles ka eh. So, marami kang achievement. Kita mo yung mga bundok-bundok na yan. Mga achievements mo yan. Sa bottom of the deck, Seven of Cups, King of Pentacles. Wow, ang dami mong pangarap para sa future. Mukhang marami kang gustong gawin ngayon. Connected sa career, finances, magician, nagmamanifest ka ngayon. Handa ka na, yan ang sabi dito. So guys, sobrang success ang nakikita ko when it comes to your finances sa ngayon. Meron lang kayong mga pinoproblema na, alam mo yung konting ano lang nababad trip ka kagad. Yan lang siguro yung problem mo dito. Kaya, don't let your bad mood overtake you or overwhelm you. Huwag magpapa-overwhelm sa negativity. Okay? Okay, tingnan pa natin tong card sa taas. The Emperor, Eight of Pentacles, Nine of Cups. Oh my gosh. Meron ako nakita dito lalaki na naghihintay siya. Andyan lang siya para sa'yo. Posibleng Aries.
busy siya sa work niya, pero hinihintay ka niya, kinikilig siya pag naalala or naiisip ka. Hindi siya mabilis gumalaw, pero malakas din ang ego nito kasi emperor mataas ang ego. Pero sobrang in love sa'yo. Ayan. Feeling ko hindi siya very vocal sa emosyon niya. Pero kontento lang siya pag naisip niya na andyan ka sa buhay niya, masaya siya andyan ka. Tower. 5 of Pentacles. Siguro nag-break kayo ng taong yan, pero hindi pa rin kanya nakakalimutan. Hindi kanya nakakalimutan yung Aries na yan or yung masculine energy, lalaking yan. Oh my gosh, sobrang na-miss ka ng taong to. King of Wands and the Six of Cups. Oh, kaya pala. So, yung sa unang part ng kwento natin, ito din yun So, soulmate kasi kayo Ito yung person mo. Kaya, hindi kailangan Aries guys pero yung energy lang niya ganon, Emperor energy, which is very confident sa sarili. And andito pa rin siya, namimiss ka niya, gusto ka niya, sobrang attracted sa'yo. Hindi pa rin niya sinusukuan yung connection nyo. And malakas ang panghihinayang dito na inisip niya, naku, baka mawala ka pa sa akin. Yan. So, I miss you. Yan yung gusto niya sabihin sa'yo. Justice and the Five of Swords. So, like I said, gusto nga niyang balansehin Baka may kayong Libra. Ayan. Or someone na very strong, pero ito yung nakakaloka kasi strong siya, pero hirap na hirap siya. Alam mo yun, nauunahan kasi ng pag-iisip ng negative. Ayan. So, Princess of Swords, nagsustok sa'yo yung taong yan. Ace of Swords, and Three of Pentacles in reverse. Siguro nawalan kayo ng communication, kaya hinahanap ka niya. Kasi meron kayong partnership. Eight of Wands, merong travel or communication na paparating. Oh my gosh! Super in love pa rin. Empress. Ayan, so yung communication, kasi mahal ka pa rin ng taong yan. Possible na merong travel, guys. Magta-travel papunta sa'yo kasi gusto ka niya. Gusto niya yung tapusin yung mga bagay na hindi maganda na nangyari. Mukhang tapos na nga. May nasense ako dito, nag-heal siya. Nag-heal na yung person mo at babalik na siya. The World card kasi, this is also about endings and new beginnings. Ganon din tong Ten of Swords. Every time na lumabas yung mga card ng ending, ibig sabihin merong renewal, merong healing na nangyari or nangyayari. Kasi sobrang mahal ka ng taong yan at committed sa'yo. King of Cups and the Hierophant. Malakas ang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Taurus energy, meron din. Oh my gosh, Ace of Cups and Knight of Wands. Alam mo guys, sobrang nagugulat ako sa reading natin kasi yung turnout dito is papunta sa reconciliation. Bagong simula to, kung kanina ikaw yung nagdadalang isip, ngayon naman, itong person na tong nagdadalang isip sa paglapit sa'yo kasi gusto niyang magpa-impress sa'yo. Ayan, or gusto niyang, alam mo yun, siya mismo yung mag-o-offer sa'yo. Ayan kanina pa lumalabas yung mga aces na cards which is all about new beginning and offer. Ayan. So, nahihiya. Yan ngayon yung lumabas dito. Princess of Pentacles and Eight of Cups. So, meron sa inyo guys na pabalik na pero magba-back out siya. Alam mo yung tatago ulit sa shell. Parang yung hermit crab, 'di ba, na nagtatago sa shell para protektahan ang sarili niya. Pero, walang duda gustong-gusto ka niya. Kaya nga lang, mukhang nauunahan ng hiya or ng takot. Okay, wow, Queen of Wands, Five of Cups. Alam mo, kahit natatakot siya, nakita ko dito sobrang committed pa rin siya sa'yo and nakakaramdam siya ng panghihinayang. Sa totoo lang masasabi ko lang itong person na to, dapat ang sisihin niya is yung sarili niya kasi siya yung umaatras And sa totoo lang, alam din niya na siya yung dapat mag-approach sa'yo. Alam din pala naman niya. Oh, wow. The Fool, taking the leap of faith, bagong simula. Pero bakit hindi makagalaw? Eight of Swords and Six of Swords. Umiiwas. Judgment.
Magician. Oh my goodness. Very manipulative person. So, ayan. Naubos natin lahat ng cards. Nakakaloka. Very detalyado. Ngayon yung person na yan, hindi ko mapapromise sa inyo guys na favorable yung magiging outcome kasi depende talaga yan sa taong yan kung anong magiging decision niya. Kasi like I said, nagtatago siya ulit sa shell niya. Pero yes, sobrang mahal ka niya. Yes, lumabas din na committed siya sa'yo. Lumabas din nga lang na meron siyang panghihinayang kasi hindi niya kaya. For some reason, lumabas na parang, alam mo yung gusto na niya, tapos nisip niya, hindi ko kaya. Ganun. Nakakaloka. Nakakaloka yung reading natin. Comment yung mga resonate, please. Ayan, comment, please. So, may lumabas dito na hindi siya makagalaw, kaya umaatras. Ayan, Eight of Swords. Umatras bigla. Alam mo yung kung kailan papunta na siya, or okay na, biglang aatras, tapos isipin niya, hindi ko makagalaw. Tapos magbabago yung ihip ng hangin. Ganon yung ginagawa ng taong yan. So, kaya ko din sinabi na siya talaga magdidesisyon yan. Wala tayong magagawa. Okay. Paano natin i-heal yung ganyang energy ng person mo? Kuha tayo, anong crystal ba ang bagay sa sitwasyon mo? Ayan. Anong crystal ang bagay sa sitwasyon mo or bagay dyan sa person na yan? 3 crystal. Okay. So, unang crystal, sapphire. Oh my gosh. Sapphire. Social. Meron akong sapphire pero minsan ko lang ginagamit. Sabi dito, fairness rules the kingdom and sapphire wears the crown. Sapphire wields its power through kindness and wise judgment, bringing good luck and fortune to those who wear it. A gem with a regal presence throughout history. Sapphire is considered to be sacred, representing celestial hope and faith, known as a stone of wisdom. Sapphire enhances focus, concentration, and learning abilities. Sapphire activates the third and throat chakras, guiding you toward knowledge beyond the stratosphere. Virgo, Libra, Sagittarius, Moon, Saturn. Yan yung mga energies. Ganito yung itsura ng sapphire. Ayan. Cat's eye. Agility, intuition, protection. Evoking the brightness of a cat. So, ayan i-flash ko na lang. Pwede nyo i-screenshot kung gusto nyong malaman yung kahulugan. And the last crystal, ito yung picture ng cat's eye. Ayan. And the last crystal is this one. Tiger's Eye. Courage, optimism, power. A courageous and brave stone, Tiger's Eye motivates you to show up as your best self, dispelling any fear and doubt in your path. Known as a shapeshifter, Tiger's Eye embodies healing energies from both the earth and the sun, drawing optimism toward you while also grounding you in reality. Call on the warrior inside of you and pursue your ambition with laser focus. With confidence, strength, and power, Tiger's Eye helps break through any blockages that stand in your way. Activate the warrior inside of you. Leo, Capricorn, Sun energies. Ayan, kung gusto nyo ng mga crystals na yan, message nyo ako. Okay? Meron tayong for sale na mga crystals sa aking Instagram. So, anong mga mensahe galing sa universe para sa'yo at sa person mo at advice. Okay, anong advice para sa ating viewer? Kuha ko na din kayo guys ng self-care card. Mahalaga ang self-care. Alagaan at mahalin ang sarili. So, my super attractor power comes from how I feel, my faith in love, and the joy I put out. Wow! Alam mo, sobra kang mag-attract ng blessing sa buhay mo, pareho sa love at sa career. Lalo na kapag damang-dama mo yung faith, yung pagmamahal at yung saya na binibigay mo din sa mundo o pinapakita mo. I can breathe calmly and easily. I am safe in this moment. Oh my gosh, I love this.
Parang kailangan nyo mag-deep breathing. Okay. Inhale through your nose, exhale through your mouth. Sabay-sabay natin gawin. Excuse me. 3 counts. Inhale positivity, exhale all the negativity. Inhale positivity, exhale all the negativity. 3 counts. Ready, go. Okay. Ang ganda ng feeling. Anong feeling nyo after mag-deep breath? Okay. Ang advice para sa'yo, comment nyo ha. Perfectionism, permission to make mistakes is so freeing, is the root of creativity and change. Allow me, divine, to make as many mistakes as I need. Free me from the freedom of perfectionism. So, okay lang magkamali, guys. Hindi kailangan perfect ang lahat. Ang mahalaga, binabago at inaayos mo yung sarili mo at nag-grow ka. Kaya, wag mo daw i-trap yung sarili mo sa pagiging perfectionist. Okay? And then, ang self-care mo is health check-up. So, siguro guys, kailangan nyo na magpa-check. Baka meron kayong healing sa health nyo na kailangan mangyari ngayon. Okay? Para hindi na lumala. Para bumalik na kayo sa magandang health nyo. Ayan. Okay, guys. That's what I have for you para sa ating love message for today. Thank you so much for watching. So, kung kailangan nyo po ng private reading, may bayad po yan kasi ikaw mismo ang i-reading ko. Message nyo ako, diretso na kayo sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box yung number ko. And wag na muna sa Facebook kasi currently may hacker po na nakikialam sa aking Facebook. Ngayong araw lang na ito, Monday. So, may meeting po ako with my IT consultant kasi tingnan namin kung anong magagawa namin para dyan. Sa ngayon po, dun lang muna kayo, diretso kayo mag-message sa Viber ko or sa WhatsApp para safe po. Okay? And also, yung mga currently connected po sa akin sa Facebook, mga subscribers tsaka followers, thank you so much sa suporta ninyo. And reminder ulit, mag-ingat po kasi nahack po ngayon yung Facebook account ko. Ang ginagawa ng hacker is nire-replyan niya yung mga comments nyo, nagsisend ng friend request sa inyo na kunyari ako yun. Tapos magme-message sa inyo na kailangan mo ng reading. Mamaya hindi ko na alam kung anong susunod niyang gawin. Baka manghingi na ng pera sa inyo. Kaninang umaga lang nagsimula. September 4, 2023. So, before that, okay naman yung Facebook ko. Nagsimula lang talaga nitong September 4. Kasi never akong mag-friend request sa inyo. Never din ako mag-o-offer sa inyo. Usually kasi, pag merong magpapareading sa akin, kayo mismo yung magme-message sa akin. Hindi yung ako pa yung magme-message sa inyo. Kaya hindi po ako yan. Tsaka yung nagre-reply sa inyo ng inbox me, hindi rin ako yan. Meron din po akong na-discover na isang page na kinopya lahat ng content ko, pati yung mga picture ko. Tapos, kiniklaim niya na siya ako. So, ginagawa nila yon. May mga nagtatanong kasi nagko-comment, bakit daw ginagawa ng hacker yon? Siyempre, nainggit sila. Gusto nilang magkapera, gusto nilang yumaman. So, feeling nila maganda yung content ko, kaya nanakawin nila para hindi na sila mag-isip ng content. Nanakawin na lang nila, tapos magkukunyari sila na kanila yon. Tapos yung kung sino yung sila sa kanila or maniniwala sa kanila, edi yun yung mapeperahan nila. Ganon yon. So, wag nyo na lang i-overthink. Ganon po talaga ang buhay sa social media. Ayan. And sinabi ko lang po para aware po kayo kasi ayoko naman din po na alam mo yun, ayoko nang mag-escalate yung problem. Pero other than that, don't worry kasi we're working with my team para po magkaroon ng harmony ulit sa aking mga social media accounts. Ayan. Anyway, that's all. Earth Angels, thank you again so much, guys. I'll see you sa next video ko. Also, yung Instagram ko ha, since may problema sa Facebook, sa Instagram, pwede po kayo doon. So,
Dun din kasi nakapost yung aking mga crystals. Safe po ang Instagram account ko. Pwede kayong mag-message sa akin doon. Again, pwede rin sa Viber, pwede rin sa WhatsApp, pwede rin sa Instagram, huwag lang sa Facebook. I know, inuulit-ulit ko para clear lang po. Okay guys, so thank you again. Ingat kayo, God bless. Comment nyo kung nagustuhan nyo yung reading, tsaka i-like nyo na din. Thank you. And subscribe din kung bago pa lang kayo sa channel na to. See you soon guys. Bye!